Good afternoon, sir. Mag-represent po kami ngayon ng aming panukalang proyekto. So, ito po yung mga paaralan na walang pedestrian lane at signage. First is the Labing Christ Smart School. Next is the San Rafael Elementary School. Third is the Saranay Primary School and the Villanueva Primary School. So, yung propose po naming title ng aming project ay Ang Daanan ng Pag-asa, Tawiran ng Pangarap, Ligtas na Pagtungo sa Magandang Bukas. Ito, yung rationale po namin ay magbigay ng proteksyon at kaligtasan sa mga mag-aaral sa kanilang pagdaan at pagtawid sa papunta sa paaralan. Bukod pa rito, ang proyekto ay makakatulong hindi lamang sa kaligtasan kundi rin sa pagpapanatili ng kaayusan at disiplina sa kalsada. Yung pagkakaroon nito ay magtuturo sa mga motorista na sunduin ng batas trapiko, lalo na sa mga sensitive na lugar dito sa atin. Sa mas malawak na perspektibo, ang proyektong ito ay magpapakita ng malasakit at ng pagmamahalan at ng komunidad para sa kapakanan ng kabataan. So, ang mga layunin ng aming panukalang proyekto ay magtayo at maglagay ng maayos na pedestrian lane sa harapan ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Aurora, Isabela. Maglagay ng malinaw at angkop na school zone signage upang mabigyan ng babala ang mga motorista na magdahan-dahan. Maiwasan ng mga aksidente at disgrasya sa mga estudyanteng tumatawid sa kalsada. At ang pang-apat, mapanatili ang disiplina at kaayusan sa kalsada sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kamalayan at pagsunod ng mga motorista sa batas trapiko. Description. Ang proyektong ito ay naglalayong magpatayo ng maayos ng pedestrian lane at maglagay ng malinaw na school zone signage sa mga paaralan sa Aurora, Isabela upang masigurado ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa iba't ibang sasakyan dumaraan gaya ng motorsiklo, tricycle, kotse, malaking truck at iba pa. Sa pamamagitan nito ay mabawasan ang aksidente, magpalakas ng disiplina sa kalsada at mabigyan ng mas ligtas na organisadong kapaligiran, hindi lamang ang mga estudyante kundi pati ang mga guro, magulang at buong pamayanan. Ito ang mga benepisyaryo ng aming panukalang proyekto. Ang una ay ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing makikinabang dahil mas ligtas ang kanilang pagtawid sa kalsada, papasok at palabas ng paaralan. Pangalawa, mga guro at kawani ng paaralan. Magiging mas maayos at ligtas din ang kanilang paglalakad o pagtawid lalo na sa mga oras ng pagpasok at uwi. Pangatlo, mga magulang o tagahatid sundo. Makakaramdam sila ng kapanatagan dahil alam nilang ligtas ang kanilang mga anak habang tumatawid sa tapat ng paaralan. Pang-apat, mga motorista at driver. Magkakaroon sila ng malinaw na babala na may paaralan sa lugar kaya't may iwasan ng mga aksidente at magiging mas maayos ang daloy ng traffic. Panglima, mga residente sa paligid ng paaralan, makikinabang din sila dahil mas magiging organisado at ligtas ang daloy ng mga tao at sasakyan sa kabilang komunidad. Pang-anim, pamahalaang barangay o lokal na pamahalaan. Makakatulong ito sa kanilang layuning mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kalsada, lalo na sa mga lugar na maraming estudyante. Mga materyales. Traffic plate, white traffic plate, basic stages, paintbrush, roller set. Sa mga recognized sign billboard for school goods. Orange plywood, 100 desk. Metal post, pipe, red pin, cement for painting back, and gravel,
So, isa po, yan na po, na-present na po naman po kanina yung kwan. Ito na lang po yung mga price. Yellow enamel paint, 1 gallon, 800 pesos. Or, pag ito-total mo sa 20 barangays yan, 16,000. White enamel paint, 1 gallon, 800 ulit, 16,000 yung total. Paintbrush roller, 2 pieces per barangay, 100, 4,000. Aluminum signage, 24 by 18. 24 by 18. 1 piece per barangay. Total is 4,000. Metal post, 10 feet, 2 inches. 1 piece per barangay. Total is 5,000. Nails and screws, lump sum. Total is 2,000. Cement na 40 kilograms, 1 bag per barangay, 6,000. Sand and gravel, lump sum ulit, total is 10,000. Safety tape for temporary work areas, 1 roll per barangay, 6,000. Labor, 1 worker per day. 500 yung daily niya, total 10,000. Grand total namin ay 99,000. Panahon naman ng aming pinag-rock sa October 31 to 25. Ito ang panahon ng implementasyon namin. Magsisimula siya hanggang November 1 to 3, which is 3 araw pagbili ng pintura or mga materials na gagamitin. November 4 to 5, pagpaplano ng schedule kada barangay. November 6 to 25, kada araw, isang barangay ang lalagyan ng pedestrian lane at signage. So, bali 20 araw siya, isa per barangay, isang araw per barangay. November 26 to 28, pagbisita at pagsusuri sa bawat barangay upang tiyakin na maayos ang pagkakagawa at nakalagay ng tamang signage at pedestrian lanes. November 29 to 30, pag-ayos sa mga kakulangan or retouch ng pintura, dagdag na semento kung kulang ang pundasyon at iba pa. December 1, turnover and reporting. Formal na pagpapasa ng proyekto sa mga barangay at paggawa ng ulat para sa documentation. Evaluasyon ng proyekto. Upang masukat ang bisa ng proyekto, ang daanan ng pag-asa tawiran sa pangarap, ligtas na akbang tungo sa magandang bukas, magsasagawa ng mga susing pagmamonitor at pagsusuri matapos maipatayo at mailat palagay ang mga pedestrian lane at school zone signage. Pagtatayo ng proyekto. Ang pagtatayo ng proyekto ay gagawin sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamantayan. 1. Kaligtasan ng mga mag-aaral. 2. Disiplina ng mga driver. 3. Kamalayan ng pamayanan. 4. Pagpapanatili ng kaayusan. 5. Pangkahalatang epekto. Sa kabuuan, ang evaluasyon at pagtataya ng magsisilbing batayan upang malaman ang mga kahinaan at lakas ng proyekto. Makakatulong din ito upang magkaroon ng mga susunod na hakbang at mungkahing pagpapabuti at magpapatiyak sa pangmatagalang tagumpay at pagpapanatili ng kaligtasan ng mga kabataan at buong pamayanan.